Hello, una sa lahat ay nagagandahan po ako sa mga videos niya sa YouTube at napag-isipan kong ibahagi sa inyo ang horror story ko at umaasang mapansin mo ito. 5 taong gulang ata ako noon nang na-experience ang pangyayaring iyon. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Nasa bahay ako ng aking tiyahin upang magbakasyon at makapaglaro sa pinsan kong babae na kasing edad ko lamang. Ang bahay nila ni tita ay nasa isang subdivision. Meron itong isang banyo na nasa gitna ng 2 kwarto. Masaya naman akong nagbabakasyon doon kasama ang isa ko pang tiyahin na bunsong kapatid niya. 4 lang kami at walang lalaki sa amin. Ngunit ng isang gabi pagkatapos namin kumain sa labas at mamasyal ay agad naman akong nakatulog dahil sa pagod. Doon ako nakatulog sa unang kwarto kasama si Tita Ann at sa kabilang kwarto naman ay ang isa ko pang tita kasama ang pinsan ko. Ngunit nagising na lang ako ng hating gabi. Dahil sa narinig na pagbukas ng pinto, kahit naaantok, ay binuksan ko pa rin ang aking mga mata upang makasilip. Ngunit ganun na lang ang paninigas ko nang makakita ng isang napakalaki at maskuladong lalaki. Maitim ito at may bigote. Wala itong suot na pangitaas maliban sa pangibaba na parang pinagtagpi-tagping damit. Alam mo iyon, yung parang bag. Pero mas natakot ako sa mga mata niyang sobrang laki at mapula. Hindi ako makagalaw at makasigaw sa di malamang dahilan. Pumikit muli ako at iniisip na imahinasyon ko lamang iyon. Sa isip ko paulit-ulit at sinasabing, "In the name of Jesus, umalis ka." Iyon ang sabi ng tito ko sa akin kapag may mga masasamang espiritu ang nakapaligid. Ngunit nang pagbukas ko ulit ng aking mga mata sa pag-aakalang wala na siya, ay doon ko na gustong sumigaw dahil nasa uluhan ko na siya at nakaupo habang nakatingin sa akin ang mapula niyang mga mata. Binugahan niya din ako ng usok sa muka na ikinaubo ko. Tumigil ako sa paggalaw nang hawakan niya ang buhok ko at nilalaro ito na may ngiti sa labi. Nakakatakot siya at napakabaho ng binubuga niyang usok sa akin. Lahat ng balahibo ko'y tumayo. Tuwang-tuwa siyang pinaglalaroan ng buhok ko habang nakatingin sa akin. Tinignan ko si tita na maimbing na natutulog. Gusto ko nang umiyak dahil sa takot. Dahil nagsisimula na siyang tumawa. Sigaw ako ng sigaw sa isipan hanggang sa naramdaman ko na lang ang paglapat ng kanyang kamay sa aking pisngi. Doon ko lang na-realize na sinampal ako ni Tita Cherry upang magising. Nasa labas na rin kami ng kwarto at nakaupo si Tita Cherry sa sopa habang kandong-kandong ako. Nasa labas na rin sila tita at ang pinsan ko na nag-aalala. Tinatanong ako kung ano ang nangyari sa akin pero iyak lang ako ng iyak. Dahil doon ay napagdesisyonan ni tita na sa kanilang kwarto na lang kami matulog. Nakatulog naman ako ng maayos at nagising ng hapon na. Paglabas ko ay nandoon na silang tatlo at agad akong tinanong kung okay na ba ako at anong nangyari sa akin. Kinuwento ko ang nangyari sa akin at nakinig naman sila. Ang sabi ni tita ay kapre daw iyon at palagi itong nagpaparamdam sa kanila tuwing gabi. Minsan daw tuwing napupunta si tita sa banyo at nagbubuga ito ng usok galing sa kanyang tabako. Sinasabihan niya na lang ito na patulugin siya ng tahimik at pababayaan niya na lamang ito. Nagalit daw ito nang pinutol ng kapitbahay nila ang punong tinitirhan niya, kaya ito nanggugulo at doon daw siya nagtatambay minsan.
Nagdala iyon ng takot sa akin at hindi na natulog sa kwartong iyon tuwing nagbabakasyon ako sa kanila. Nagpapasalamat din akong hindi na ito nagpaparamdam sa akin. Ngunit ang mabahong tabako niya ay naaamoy pa rin namin. Sincerely, Yana. Ang pangalan ko po ay Gillian. Ilang beses na ako nakaranas ng sleep paralysis. Nag-umpisa siguro ito nung ako'y 15 taong gulang. JSS student, kaya sanay na ako kapag nakakaranas ako nito. Itong ikwento ko ay nung 16 years old na ako, maaga akong nagising. Siguro mga alas 8 ay gising na ako. Kumain ako ng almusal at nood. Makalipas ang ilang oras ay mag-alas 10 na pala. Inaantok na ako nun, kaya naisipan kong matulog muna dahil maaga pa naman at magluluto pa lang naman sa mama ng aming tanghalian. Natulog ako nun sa kwarto ni mama at papa. Mabilis lang naman akong nakatulog. Pagdilat ng mga mata ko, ay may nakita akong anino sa may TV. Hindi na ako nabigla dahil ilang beses na nga itong nangyari sa akin. Ngunit siyempre natatakot pa rin ako. Nakita ko ang anino na nakatitig lang sa akin para itong bata. Sinubukan kong galaw ang katawan ko, ngunit hindi ko ito may galaw. Sinubukan ko ring sumigaw, ngunit hindi ko ito magawa. Natatakot na ako nun dahil nakatitig lang sa akin ang anino hanggang sa naigalaw ko na ang daliri ko at makagalaw. Then kinakabahan na ako at natakot. Agad akong lumabas ng kwarto. Nakita ko ang mga kapatid ko at sabi ng kapatid ko, "Sakto ang labas mo, magtatanghalian na kasi tayo eh." Pagtingin ko sa orasan ay alas 11 na pala. Mag-iisang oras na din pala akong tulog. Habang kumakain kami ay kinuwento ko yon sa kanila. Pero hindi na nga ito bago sa akin. Ilang kwento na rin ang narinig nila tungkol sa mga na-experience ko sa sleep paralysis. Ang palagi lang nilang sinasabi sa akin ay magdasal. Magdasal bago matulog. Pero palagi naman akong nagdadasal. Malapit naman ako sa Diyos pero hindi ko alam kung bakit ako nakaka-experience ito. Ngayon ay 17 years old na ako. Salamat sa Diyos dahil hindi naman ako masyadong nakaka-experience ng sleep paralysis. Maraming salamat din po sa pagpansin. Sa inyo ko po naisipang ibahagi ang kwento ko dahil nanonood po ako ng mga animated stories mo sa YouTube. Simula po nung nag-upload kayo nung alauna, pinanood ko na po yung iba nyo pang mga upload. Magandang araw idol at sa lahat ng manonood ng Karimlan Horror Stories. Ako nga pala si Romelia Carmey sa YouTube. Ang istoryang ito ay hango sa totoong kaganapan na nangyari sa aking buhay. 3 beses na akong nakaranas ng sleep paralysis kaya ayaw ko nang maulit pa. 2017 nung ako'y nagsimula magtrabaho sa isang animation company bilang freelancer. Kaya depende sa sipag ang sweldo. Nung time na yun ay pang umaga pa ang shift ko. Marami kaming artist pero limitado lang ang mga computer. Kaya may pang umaga na artist at may pang graveyard shift din. Okay naman sa akin ang pang umaga. Kaso yung mga kaibigan ko ay pang gabi. Kaya nagpalipat ako. Na out of place kasi ako at nabobore kapag walang kakilala.
kung pang umaga ang shift ko. Walang kamarites kumbaga. At higit sa lahat, mas maraming poging artist na nagtatrabaho tuwing gabi. Mas ginaganaan kasi ako magtrabaho pag nakikita ko yung mga crush ko. Bilang sanay na matulog sa gabi at gising sa umaga, nag-iba ang sleeping pattern ko. Lagi din akong stress at burnout sa trabaho nung time na yun, sa kagustuhan na mas malaki ang sweldohin. Pag uwi sa bahay, hindi pa ako diretso natutulog agad. Nagsiselfon muna ako habang nagmi-midnight snack o nag-aagahan. Isang madaling araw, ilang minuto pa lang ang tulog ko, na naginip ako na parang tila may nagaganap na kasiyahan o parang concert. Maraming pailaw sa paligid, marami ring tao, pero wala akong naririnig na tunog. Nagtatalunan lang ang mga tao na tila nag-i-enjoy sa kasiyahan, habang ako ay parang nakahiga lang sa sahig na nakatingala sa kanila. Pinipilit kong magsalita o sumigaw, pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Bigla na lang silang tumigil sa pagsasaya. At tumingin sa akin, nagulat ako dahil wala silang mga mukha. May isang lalaki na malapit sa akin at wala ring mukha, na pinipilit akong itayo. Hinihila niya ang braso ko, gumaya yung ibang tao, at binuhat ang mga braso at binti ko na parang iangat o ihagis ako. Pinipilit kong magpumiglas. Sobrang takot ko nun. Di ko alam na kailangan pala tawagin si Jesus o ang Diyos o magdasal kapag nakaka-experience nito. Kaya di ko yun nagawa. Ilang minuto lang ay nagising na ako, at yung mga tao sa paligid ko ay unti-unting nawala. Tuwang kauna-unahang nakaranas ako ng sleep paralysis, kaya sobrang takot ko nun. Akala ko kukunin na ako sa impyerno. Yung dalawang sumunod ay kapareho lang ng karanasan, pero wala na yung mga tao na walang muka. Halos di rin ako makakilos at makasigaw kahit anong pilit. Hinihintay ko pa nga na may anino kong makita habang paralisado ang buong katawan ko. Pero awa ng Diyos ay wala naman. Kaya nung time na yun ay napagdesisyonan ko na magpalipat ulit sa pangumaga para maayos na ang sleeping pattern ko. Dahil di rin maganda sa kalusugan ang gising ka sa gabi at tulog sa umaga. May isa pa akong kwento tungkol sa pagtulog na nakatapat ang paa sa salamin ng aparador, pero masyado nang mahaba ang kwentong ito. Baka sa susunod ay may kwento ko na. Salamat sa paglalahad ng aking kwento, idol. Sana ay mapili mo ulit ang aking susunod na kwento. Ang isa sa iyong supporter, Romelia Carmey. Kamusta ulit, idol? Natuwa ko nung nahanap ko channel mo. Quality lahat ng animation at malinis ka trumabaho. Alam ko, ang hirap gumawa ng animation dahil trabaho ko rin ito. May ilalahad na naman akong kwento tungkol sa pagtulog na nakaharap ang paa sa salamin. Maliit lang ang bahay namin at magulo. Para nang ang bodega sa dami ng gamit. Wala kaming kwarto. Yung may sariling mga pader at pinto. Kumbaga, open space lang. Meron lang divider para kahit papano may privacy pa rin ang kama ko sa kama ng mga kapatid ko. Habang pinag-iisipan ko kung anong magandang posisyon ng kama ko at yung lumang aparador na galing pang probinsya, galing pa sa lola ko na yumao na, ay napagdesisyonan ko na katapat ng kama ang aparador na may salamin.
Kaya ang posisyon ng tulog ko ay nakatapat ang paa sa salamin ng aparador. Di ko alam ang mga masasamang kasabihan ng ating mga lolo at lola noong unang panahon dahil nasa moderno na tayong panahon at makaluma na ang ganung mindset. Kaya binabaliwala ko na lang ang mga kasabihan ng matatanda. Isang gabi, habang maimbing ang tulog ko, nakatapat ang paa ko sa salamin. Bigla na lang ako naalimpungatan na parang may puwersang humahatak ng mga paa ko papunta sa salamin. Hindi ako makapalag dahil parang nanghihina ang katawan ko hanggang sa nagkaroon ako ng lakas at nagising ng gusto. Kinuha ko agad ang cellphone ko at tinanap ang kahulugan ng pagtulog na nakatapat ang paa sa salamin. Nalaman ko na masama pala ito dahil baka may demonyo raw na kumuha ng kaluluwa mo habang ikaw ay maimbing na natutulog. Kaya nung mga sumunod na araw ay binago ko na ang ayos ng kama ko. Tinapat ko na ito sa pader. Mula noon, di na ako nakaranas ulit. Mabuti at isang beses ko lang naranasan yun. Kung hindi agad ako nagising nun, malamang wala na ang kaluluwa ko sa katawan ko at baka pinaglalamayan na ako ng pamilya ko. Maraming salamat sa paglalahad ng kwento ko, idol. Sana'y mas marami ka pang mailahad na kwento. Ako nga pala ulit si Romelia Carmey, isa sa mga tagahanga mo. Magandang araw sa mga taga-subaybay ng Karimlan Horror Stories at kay Kuya Idol. Ito pong karanasan ko ay hango sa tunay na buhay. Hello Idol, ang ganda-ganda po ng boses ninyo kapag nagnanarrate kayo. Sana po mapili ninyo po itong kwento ko. Tiyak marami din ho makakarelate. Ako pala si Nairobi Berlin sa YouTube. Thanks din po sa pag-shoutout sa akin last time. Grade 10 ako nung maranasan ko ito. Noong mga panahon na yan, pumunta si Mama sa Cebu sa mga magulang niya upang bumisita at kami lang dalawa ng kapatid ko ang nasa Negros. December 17, 2018 ng gabi, habang ako'y natutulog sa kwarto. Yung kwarto namin ay maliit, may isang kama na nakadikit sa pader at sa kabilang banda naman ay may cabinet. Dalawa kami ng kapatid kong natutulog at yung isa ay nasa kabilang kwarto. Habang nasa kaligitnaan ako ng aking pagtulog, bigla na lang akong nagising at di masyadong makahinga at totally hindi makagalaw. Ang pintuan ay nasa tabi ng cabinet at nung time na yun, may nakita akong isang anino na nakatayo sa pintuan. Nagpanik ako at siguro mga 30 segundo pa bago ako nakagalaw. Napaiyak na lamang ako at alas 3 na ako nakatulog ulit. Sa sumunod na gabi, nangyari na naman ulit. Habang ako'y natutulog, bigla na lang may nakita akong parang bolang usok ang nasa tabi ng kama. At yung itim na usok ay may lumabas na 2 kamay. Kamay ng matandang babae na napakaitim. Napapikit ako. Naramdaman kong hinahawakan at tinihimas ako ng mga kamay. Napakatulis ng mga kuko at nakakarindi sa takot. Tapos may sinasabi siyang lingwahe na hindi ko maintindihan. Para bang Latin, bago mawala ay tumawa pa ito na para bang witch. Yung pangatlong gabi nangyari uli pero nakapikit lang ho ako. Tila ba lumulutang ako pagkatapos binaksak ako uli sa kama. May mga naririnig akong boses. Opo, nag-e-echo ang mga boses. Tila ba nasa impyerno. Madaming umiiyak at humihingi ng tulong. Pagkatapos may bumulong sa tenga ko na, "Di kami titigil kapag di ka sumama sa amin." At
nagsitawanan pa sila. Sinubukan kong tawagin ang pangalan ni Jesus through my mind, kaso pinipigilan nila ako. Siguro mga ilang minuto pa bago ako nakatakas sa sleep paralysis. Na-trauma ho ako at di makakain ng ilang araw. Kinuwento ko ito sa mga kaklase ko at sabi daw nila, sleep paralysis. Minsan nagkwekwentuhan kami ng mga kaklase ko about sa Biblia, sa mga demonyo at especially sa sleep paralysis kasi nakakaranas din ho sila. Mga 8 kaming nagkwekwentuhan kapag break time kasi ayaw naman makasali yung mga kaklase naming di nakaranas kasi tinatawanan lang nila kami at sinasabing may sira sa utak. Madalas na ako makaranas nito kuya hanggang sa nakasanayan ko na at hindi na ako nagpapanik. Minsan kapag umatake na naman sila, tinatawanan ko na lamang sila. Nakikipag-usap ako sa kanila gamit ang isipan. Nakakaranas ako minsan 3 times a week or once a week. Ngayong 2022 na ay nararanasan ko pa rin ito. Bakit sa aming pamilya ako lang ang nagkaaga nito? At nagpapasalamat din po ako sa Diyos kasi buhay pa ako. Minsan kasi kapag nag-sleep paralysis ako, kala ko'y katapusan ko na. May mga times din na ang mga demonyo umaatake sa panaginip ko. Pag umaatake sila, sinisira nila ang panaginip ko at napaparalisan na ako. Advice ko po sa mga nakakaranas ng sleep paralysis na humingi po tayo ng gabay sa Diyos at tayo maging matatag. Salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Hello Lodi, mag-share lang ulit ako ng kwentong kababalaghan na na-experience ko sa isang lumang bahay kung saan nagtatrabaho ang 2 kong kapatid na si Ate Joy at Kuya Roy as caretaker ng abandonado pero malaking bahay na binabantayan nila. 2 palapag lang pero sobrang laki nito. Di pa kasama ang garahe. Sa baba ay halatang dating restaurant ang itsura. Tapos sa taas naman, madaming kwarto. Pero wala na mga pinto at baksak na rin ang ibang dingding. At dahil sa takot na kanilang naranasan sa taas, ay sa baba na lang sila natutulog. At ito na nga, nag-work kasi ako sa isang pharmacy. Sinamantala ko lang habang bakasyon pa. At wala pang pasok kaya pag nauwi ako doon, na ako na diretso sa lumang bahay. Kasi malayo na sa bahay namin. Bale, 4 kami na natutulog doon. Si Kuya Roy ko at yung jowa niya ay sa papag natutulog. Tapos kami rin ng Ate Joy ko sa baba ng papag na may banig na nakalatag. Ang pwesto ko ay sa baba ng papag na hinigaan ng kuya ko at jowa niya. Sa bandang uluhan naman namin ng ate ko ay may bintana din. Pero nakasara ito at sa harap naman namin may bintana din at di na sinasara pa dahil ito yung nagsisilbing hangin sa amin at wala naman kasi ditong kuryente. Ang mga bintana pa naman doon ay parang Japanese version na gawa sa kahoy at tinutulak lang kung bubuksan o isasara. Pero sira na ang ibang mga bintana doon dahil na rin siguro sa sobrang pagkaluma na nito. At pagsapit ng gabi, kami ay natutulog na ng mahimbing. Naalimpungatan ako at napatingin sa bintana. At may isang lalaki na nakatayo doon sa may bandang gilid ng bintana. Nakatayo lang pero kitang-kita sa mata nito na parang sumisilip din. Natatakot na ako pero di ako nagpapahalata. Nagising ako. Minumulat ko lang ng bahagya ang aking mga mata para masulyapan ko siya pero parang nakatingin din ito. Kitang-kita ko na pulang-pula ang kanyang mga mata
Tapos ang suot niya pa ay pang sinaunang mga damit ng sundalo. Sobrang nakakatakot kasi hindi ko rin maigalaw ang sarili kong katawan. Pero alam ko talaga nagising ako nung mga oras na iyon at alam ko na hindi tao ang nakasilip kundi isang multo. Kitang-kita talaga na nanlilisik ang mga mata nito at may bakas pa ng dugo sa damit. Halatang isang hapon na namatay sa pakikipaglaban noon. At sa sobrang takot ko, napapikit na lamang ako at di ko rin naman maibuka ang bibig ko para manggising ng katabi. Hanggang sa makatulog na lang ako. At pagkagising ko, maliwanag na, hinahanap ko agad yung multo kasi siya agad yung pumasok sa isipan ko at naikwento ko rin sa kanila iyon. May konting takot pero hindi na sila bago pa sa kwentong ito dahil ang bahay na tinutulugan namin ay naitayo pa noong panahon pa ng hapon. Dati daw kasi yung restaurant siguro magandang klaseng kainan sa panahon noon. At usapan pa na noong kasagsagan pa nitong lumang bahay ay may binaril din. Marami na raw namatay sa abandonadong bahay na ito. Kaya once talaga na magising ka sa kaligitnaan ng gabi, expect mo na yung may maririnig kang naglalakad sa taas. May sisisit sa'yo, tapos nandun yung feeling na kada sulok ay may kakaibang aura na dadampi sa iyong katawan at may time pa na nanggagaya sila. Sobrang nakakatakot talaga yung bahay na iyon, lalo na nung bago pa sila. Talagang hindi sila tinantanan ng mga multong nananahan doon. Ilang beses na sa kanila nagpaparamdam at nagpapakita hanggang sa nasanay na lang sila dahil na rin sa mahabang taong pagtigil nila doon. Pero nandun pa rin yung takot. Sobrang daming pwedeng ma-share na kwentong kababalagan dito sa bahay na ito. At isa lang to sa mga kababalaghang naranasan ko. Thank you Lodi sa pagbabahagi mo sa kwento ko. Na-inspire ako kaya naman gusto ko lang ulit mag-share ng kwento. Tuwang-tuwa talaga ako sa animation mo. Deserve mo ng maraming support kasi nakakapagbigay aliw ka rin naman sa amin. More power Lodi. Sharean niya pala ulit ang masugid niyong supporter. God bless Lodi. Kamusta sa inyo? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Marco. Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan patungkol sa sleep paralysis na hanggang ngayon ay nararanasan ko. Pero hindi naman ako matatakotin. So simulan na natin ang kwento. Pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho ay nauwi na ako ng bahay. Medyo stress din ako sa work kaya naging madalas magagalitin ako at laging seryoso. Ganun lang lagi ang pang-araw-araw na routine ko, work at bahay. Nagsimula ang karanasan kong ito siguro nung nagsimula ako nag-work at puro trabaho na lang ang nasa isip ko. Isang madaling araw ay nakahiga ako at gising pa rin. Nagmumuni-muni ako kasi hindi ako makatulog. Nang napadaan ang uncle ko papuntang banyo, nakabukas kasi lagi ang pinto. Kaya tanaw ko kung sino man ang dadaan dito. Napansin niya nagising pa rin ako at ang sabi niya ay, "Ba't gising ka pa? Meron ka pang pasok mamayang 8:00 ah. Matulog ka na." Walang ano-ano nang biglang nakita ko ang isang purong itim at malaking anino. Nagliliwanag ang mga mapupulang mata nito. Hindi ko rin maaninag kung meron bang bibig o wala. Tapos yung boses nito ay parang nahahawig sa isang galit na aso. Hindi ako makakilos o makasalita man lang ng mga oras na iyon. Pinilit ko makatayo kahit tirap makagalaw pero nagawa ko makakilos at makatayo. Tapos lumapit at pinagsusuntok yung malaking anino. Kaya lang pag tumatama yung kamay ko sa anino ay tumatagos lang ito. Pero yung kamay ko parang bumigat. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nang biglang dumaan ang uncle ko pabalik sa kwarto niya, napansin niyang may kakaibang nangyari sa akin. Kita niyang nakatayo ako.
Sa gulat at pagtataka niya, binuksan niya dali-dali ang ilaw. Then sabay din nun naglaho ang malaking anino. Oh, ba't ka nakatayo? Di ka ba inaantok? Wala, Uncle. Hihiga na ako ulit. Huwag mo na lang patayin yung ilaw. Sinarili ko na lamang ang mga nangyari at hindi na sinabi pa sa kanya. Madalas na ako atakihin ng sleep paralysis tuwing madaling araw. Minsan 4 na beses magpapakita sa akin yung malaking anino. Bukas man ang ilaw o hindi, tulog man o gising. Madalas yun pag madaling araw. Pero napansin ko sa tuwing magdadasal ako ng I believe in God, parang mababaliw yung malaking anino na nakatayo. Ulit-ulitin ko na lang, tas lalakasan ko pagdadasal gamit ang aking isipan kasi nga di ako makapagsalita. Kala ko ilusyon, pero paulit-ulit na hanggang sa masanay na lang ako sa kanya at naging normal na lang iyon sa akin. Totoo yan guys, pray before you sleep. God bless sa lahat.